Masayang araw, mga ka-PL. Ito na yata yung sinasabi ni Inday na ang gaba dili magsaba, mga kababayan. Sa kalagitnaan pa lamang po ng termino ni Bongbong Marcos, mga kababayan, tila nagsisimula na po ang Duterte Power, mga kababayan. Duterte Power sa Senado, maging sa Kamara, mga kababayan. Bakit ko po nasabi yan? May nakausap po ako na kongresista, mga kababayan. Atin po, DDS po na congressman, mga kababayan. Siguro umabot din ng mga 20 minuto yung aming pag-uusap. Yun nga lang, hindi ko siya na imbita na ma-interview man lang sa aking lives kasi nakalimutan ko rin, kagigising ko lang kasi kanina Tapos naalala ko lang tawagan ba. Tinanong ko sa kanya kung ano ang reaksyon niya dito sa malapit na po na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi niya po masyadong nasagot yung tanong ko na yan. Kaya napunta po ang aming pag-uusap, mga kababayan, dito nga sa tinatawag na Duterte Power, na ngayon pa lamang po, mga kababayan, sa kalagitnaan pa lamang po ng termino ni Bongbong Marcos, nagsisimula na dito sa Senado at sa Congress, mga kababayan. Simulan po natin sa Congress. Natatandaan ho ba ninyo itong mga pumirma ng impeachment kay Vice President Sara Duterte? Napakarami ho nun, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, marami rin po ang nalagas doon. Hindi na ho ibinoto ng kanilang mga o ng kanyang mga constituents dahil yung mga botante niya mga parehas ho natin DDS. So sa madaling salita, mga kababayan, yung mga hindi na po na-elect na mga congressman o kongresista, syempre, pahinga na sila. So yung mga na-elect naman po na mga pumirma ng impeachment kay Inday Sara, sabi ni JJ Suarez, mga kababayan, nakaitamba pa rin daw yun. Maniniwala kay JJ Suarez? Na ito daw ang muling magpapanalo kay Martin Romualdez para maging Speaker of the House ulit. Mali. Mga kababayan, mali. Bakit? Lalo na ngayon, mga kababayan, maingay po ang usapin sa speakership diyan sa Kamara, na ang sinasabi po ng iba, maaaring mapalitan itong si Romualdez ni sino nga yun, yung Tiangco, mga kababayan. Malabo ho. Alam niyo ho ba, etong congressman na nakausap ko kayo ng umaga, malakas po ngayon ang bulong-bulungan, mga kababayan, sa Kamara, na ang inonominado o magiging nominado o isa sa magiging nominado sa speakership sa Kamara, mga kababayan, walang iba kundi si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Tinanungan ni Inday si Pulong kung handa ba siyang maging Speaker of the House. Mga kababayan, bakit po na itanong ni Inday yan?
Tandaan ho ninyo mga kababayan, meron di umanong dalawang senador na nanalo na mula sa alyansa, pagkatapos manalo ay nakipag-usap kay Inday Sara. Malamang sa alamang mga kababayan, isa na po ang pagiging Speaker of the House ang mga napag-usapan nitong dalawang senador na nagmula po sa alyansa. Ganito ang mangyari mga kababayan. Sige, sabihin na nating tatakbo din o inonominate din si Tiangco ng ilang mga kongresista para maging Speaker of the House. Pero malakas po ang panawagan ngayon o kagustuhan, ayan, sa madaling salita, nitong mga kongresista, mga kababayan, na si Pulong Duterte ang magiging Speaker of the House at handa di umano nilang suportahan pagdating sa araw ng pilian. Ayan, sa pagiging Speaker nga sa Kamara, mga kababayan. Malakas di umano si Congressman Pulong Duterte. Sa Kamara pa lang mga kababayan, Duterte power. Pag naging Speaker of the House si Congressman Pulong, sana wag siyang mag-atubili na mapili o magpapili, ayan, sa pagiging speaker, no? Kasi nasa kanya ngayon ang tawag nito, alam niyo yung nasa kanya ho ngayon yung tsansa, no, na maging Speaker of the House siya, mga kababayan. Pag naging speaker si Congressman Pulong, mga kababayan, taob lahat ng kawatan, maniwala ho kayo sa akin. Kawatan ng mga congressman, yung mga nanggipit sa dating Pangulong Duterte, bagamat yung iba natalo, meron pa rin naman dyan natitira, mga kababayan, na anti-Duterte. Yung isang mama dyan na bondat ang tiyan, mga kababayan, maituturing ng pinaka buwakaw na buhaya sa ating bansa. Walang iba kundi si Tamba, mga kababayan. Tapos ang maliligayang araw niyan. Kaya sa Kamara, mga kababayan, maaaring mamamayagpag na naman ang Duterte power. May masama? Para sa akin, hindi. Bakit? Kilala ho natin ang mga Duterte, mga kababayan, pagdating ho sa pamumuno. Patas. Unang-una, walang nakawan, walang korupsyon, walang sapawan, mamumuno ng tapat, mga kababayan, para sa bayan. Yan ang Duterte power na ngayon ay tila meron ng gumagapang sa loob. Meron ng nagmamaniobra. Ayan, na suportahan natin si Pulong para maging Speaker of the House. Parang ganun, mga kababayan. Ngayon, pagdating ng araw ng pilian, sana lang si Pulong Duterte ang maging Speaker of the House na, mga kababayan. Sa Kamara pa lang yan. Okay? Ngayon, pagdating sa Senado, walang Duterte. Walang Duterte na apelido. Pero maraming mga maka-Duterte. Bagamat maraming nalaglag sa PDP laban senatorial slate noong nakaraang halalan, mga kababayan. Pero marami ho dyan na mga senador na mga maka-Duterte. Kaya nga itong impeachment laban kay Inday Sara, mga kababayan, tingin ko lang nasa 30-70 ho ang labanan dyan.
30 po itong papanig sa impeachment kay Inday, 70 naman po ang hindi panig sa impeachment ni Inday. Eh baka nga mabaliktad pa eh. Baka yung isa pa nga ma-impeach, mga kababayan. Okay. Pagdating naman sa Senado nga, dito sa pagiging Senate President, mga kababayan, si Cheese, magtatapos na yan. Ayaw man niya, gusto, matatapos at matatapos siya dyan. Di ba? Si Tito Soto, mga kababayan, na noong mga nakaraan ay nagpahayag na gusto niya di umanong maging Senate President ulit kasi Senate President siya sa panahong Duterte eh. Ngayon gusto niya ulit maging Senate, malabo na ho yan. Alam niyo kung sino ho ang napipisil ngayon ng karamihan ng mga senador, mga kababayan, ang napipisil ho nila na maging Senate President, walang iba kundi si Congressman Rodante Marcoleta. Merong iba na baka daw magbalik si Migs, malabo na ho yan. Malabo na ho yan. Si Congressman Rodante Marcoleta po, mga kababayan. So, sino si Rodante Marcoleta? Maliwanag ho, mga kababayan, na maka-Duterte ho yan. Siya, isa sa mga congressman na dumepensa kay Inday Sara pagdating doon sa kanyang doon sa ipinupukol po kay Inday Sara, mga kababayan, na 125 million confidential fund. Isa ho siya sa nagtanggol sa ating pangalawang Pangulo, no? At meron pang isa, ito namang Duterte Youth Party List. Kaya nga itong Duterte Youth, kaya nga hindi ho nila prinoklama, mga kababayan, dahil itong party list lamang na ito ang merong yagbols, party list na maka-Duterte na kayang harapin lahat ng mga alyado ni Da Junior, mga kababayan. Ito ho ang magno-nominate sana kay Congressman Pulong Duterte. Hindi pa ho naproklama. Kamalas-malasan, magagaya pa yata ito sa P3PWD kay Congressman Rowena Guanzon, mga kababayan. Wag naman sana. Sana naman maproklama nang sa ganun manungkulan sa ating bansa, pakinabangan ang kanyang magiging batas na gagawin ng ating mga kababayan. Pero meron pa ho dyan sa Kamara, mga kababayan, na siyang tatayo para i-nominate po si Congressman Pulong. Balik tayo sa Senado. Walang pinagkaiba ang ginagawa ngayon sa Kamara at dito sa Senado. Sabi po sa akin noong congressman na nakausap ko, kung meron pong gumagapang sa loob ng Kamara, mga kababayan, para itulak na maging Speaker of the House si Pulong, meron din po sa Senado. Pag nangyari, mga kababayan, na maging Senate President po si Congressman Marcoleta, Senador na pala, Senador Marcoleta, mga kababayan, sasakit na ang ulo nila. Bakit? Nako, napakarami hong mangyari na maaaring mangyari, mga kababayan. Una, sasakit betlog dito, mga kababayan. Walang iba kundi si Tambaluslos. No, pangalawa, si Da Junior, mga kababayan. Madali na pong tirisin yan. Kasi ang namumuno sa Kamara at sa Senado, parehas po DDS. Kaya, ito na yung sinasabi ni Inday Sara, mga kababayan, na ang gaba dili magsaba. Dahil
ang Duterte power, mga kababayan, unti-unti na pong nararamdaman at gumagana ngayon sa loob. Sa loob. At itong mga kongresista na nagpakita ng suporta sa administrasyon ni Marcos, mga kababayan, unti-unti na pong nagsisipagbaliktaran. Nagpaparamdam na po sila kay Inday Sara ng suporta. Sa kalagitnaan ng termino ni Bongbong Marcos, mga kababayan, unti-unti nang bumabaliktad yung ibang mga mambabatas. Preparasyon ho nila ito, mga kababayan, papunta po sa 2028 dahil kahit hadlangan man nila ang ating pangalawang Pangulo, magiging Pangulo ho yan. Kongreso, Senado, unti-unti nang nagsisipaglapitan kay Inday, mga kababayan. Kasi alam ho nila sa 2028 magiging Pangulo si Inday dahil hindi ho lulusot o malabo pong lumusot ang impeachment ni Inday. Kaya wala silang magawa. So ang gagawin nila, imbis na magmatigas sila, kalabanin pa ang mga Duterte, kundi dumikit na lang sila, mga kababayan. Ngayon pa lang, nagsisimula na po ang Duterte power hanggang 2028. Lalo na pag nanalo si Inday, 6 na taon yan ang kanyang termino, mga kababayan. Siguradong mapayapa ho tayong lahat na masasabi natin patas ang gobyerno. Hindi balat sibuyas, hindi nang gigipit, mga kababayan. Kung bumabatikos, hayaan mo lang. Magpabatikos man lang yan si Inday, hindi man niya pumapatol. Di ba? Kahit kay Pangulong Duterte noong kanyang administrasyon, pinabayaan niya man yung mga bumabatikos sa kanya, karapatan man daw nila magsalita. Iba ho ngayon eh. Diktador ang nangyayari ngayon. Bawal kang kumontra, bawal kang magsalita. Mga vlogger pinakukulong at kung sino-sino pa. Mayor ka man, congressman ka man, magugulat ka na lang. Wala ka ng kapangyarihan dahil sinuspindi ka. Di ba? Marami na tayong nabalitaan yan na sinuspindi. Mga kababayan, ang gaba, dili magsaba, Duterte power, nagsisimula na. Ayos? Happy lang, di ba, mga kababayan? Kaya, sasakit na ang ulo nila. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.